Una i-hold natin yung dalawang button na yan kanina. 2 seconds i-hold yan. Tapos mapupunta kayo sa front panel na yan na merong 4 na 0. Factory default yan, 4 na 0 sa pag-setup ng password. So ayan, nasa front panel tayo. Nung diniinan mo yung dalawang button kanina ng 2 seconds. Then up and down arrow lang tayo para sa pag-increment saka sa pagbaba kung ibabaguhin mo yung password. Ayan, then press and hold up or down key to move to the next digit on right or left respectively. Kung ililipat-lipat nyo yan, ayan, right and left lang. Yung importante yung kanina, yung unang dalawa didiinan muna para mapunta ka dyan. Then ito yung sa press OK, kapag ka okay na yung sa password na yun, para mapunta kayo dito sa type ng wiring. Yung kung ito default niya 3-phase 4-wire. So marami pa yan na wiring types. Meron tayong ayan, single phase, 3-phase 4-wire, and others wiring types. So mamili lang kayo using the up and down arrow. Ayan, meron 3-phase 4-wire, 3-phase 3-wire, single phase 3-wire, 1-phase 2-wire, line to neutral, 1-phase 2-wire, line to line. So ayan, sa wiring types. Mamimili lang tayo dyan ng kung anong wiring types yung kailangan natin. Then, ayan na sa voltage transformer. Next item is set up the voltage transformer. So, sa settings, example, walang PT na nakakabit na pumunta dun sa metro. So, no BT ang gagamitin natin. Then, kapag meron dalawang PT, 2 PT, and then tatlong PT, 3 BT yung gagamitin. Then, kung may 1 BT rin, other application na yon, pwede rin siya. So karaniwan may tatlong PT tayo nakakalagay. Pero dito sa sample nito no BT. No BT yung nakalagay. So kaya sinet up ng no BT. Voltage transformer ibig sabihin ng BT. So siya magbibigay ng output diyan sa sa metro yung voltage transformer. So iseset din natin yan mamaya yung sa primary niya. Ayan, yung sa primary niya. Saka sa secondary. Naka-default ng 120 yan. Pero pwede natin baguhin yan. Depende sa primary voltage ng nameplate dun sa pinaka-PT natin. Pwedeng ano yan. Ayan, iyan natin. Itataasan natin. Hold lang natin ng 2 seconds yung up and down arrow para makapunta tayo sa ibang cursor. Then, set up na tayo. Ayan, hold lang ng 2 seconds sa pagse-set up. Then, down arrow para yung decimal malipat. Bababa lang natin. Then, okay. Example, 11 KB yung primary. Kaya 11 KB ang sinetap niya. Example lang, example. 11 KB. Then, secondary natin, let's say 120. So, dito sa voltage transformer secondary, may pagpipila niya. Merong 100, merong 120, merong 115. Depende sa nameplate na available dun sa voltage transformer mo. So, iset up muna natin example ng 120 volts. Yun sa secondary niya. Then, kaya rin yan, dito na tayo sa current transformer. Ayan, phase A, yung phase ABC niya, ginawa niya dito 1, 2, 3. So, sa current transformer settings, so, pwedeng CT on 1 phase, CT on 2 phases, CT on 3 phases. Since 3 phase tayo, so, ayun ang gagamitin natin, A1, 2, 3. Kaya ayun ang gusto natin ma-monitor. So i-input din natin dyan mamaya yung CT primary and then the CT secondary natin. So ayun lang, bababa lang yung cursor din kapag ka okay na. Ayan. Set na natin yung CT primary value can be set between 1 to 30,760. Example, CT primary mo is 100.
Then babaguhin mo ngayon ng 200. Ayan, pipindutin lang yung up and down, then hold lang ng 2 seconds para mas mapabilis yung pagbabago ng value. Then CT secondary, say na 5 amperes. 5 amperes. Can be value between 1 ampere up to 5 amperes yan. Yun sa secondary ng CT. Karaniwan mga ganun eh. Then sa system frequency, pwedeng 50, pwedeng 60 Hz. Depende sa application na paggagamitan nyo ng metro. Sa atin dito 60 Hz sa Philippines. So example lang muna yun, yung 50 Hz, pero 60 Hz dapat yung natin sa Philippines. Pero example lang naman to. Then ayan, sa present demand may mga pinipili tayo. Ayan, time block, command sync, rolling block, sliding block, thermal, time. Para sa power demand, pinili natin na time rolling block. Then sa present demand cycle, so meron 15 cycle, minimum ng 1 minute, then maximum ng 60 minutes. Step size yan ng 1 minute. So 15 yung natin, 15 cycle. Para sa present demand natin, sa power demand. Then sa current demand, same lang din ng sa power demand. Then sa energy naman, LED, pwede natin itong baguhin. Red LED on the front panel can be mapped to pulse at a rate proportional to the energy. Pwede na set na ng energy yan. Energy natin siya iset. Then energy LED pulse weight can be set to any value between 1 to 49 and 30 pulses per kh. So sa yan, pagbato ng mga data, pulse rate ng LED. Ayan, kung babaguhin natin yan, ganyan lang din. Para mas mapabilis, i-hold lang ng 2 seconds. Matagal para maglipat-lipat yung mga decimal point. Yan, ganyan lang pagka lilipat-lipat natin. Ito na, sa mga nagre-request kung paano i-set up tong Schneider na metering, karaniwan makikita natin to sa mga motor control center natin sa main breaker. Andun kung lalagyan ng metering. Then gain din sa mga low voltage switchgear natin and other medium voltage switchgears, may mga metering na nakakabit. Ganun yung pag-access sa pag-setup para kung kayo na maglalagay ng mga parameters. Ayan, sa energy LED yan, makikita natin dyan sa ilalim. Then kapag bumalik kayo dun sa pinaka password, dinan nyo lang ulit yung dalawa na yan. Then magtatanong yan kung isa-save nyo ba yes or no yung sa huli nyan. Pagka isa-save nyo na, yes or no yung makikita sa dulo. So ito naman sa communication, kung gusto nyong i-communicate through computer, i-on lang yan, pwede ring i-off kapag hindi gagamitin. Kapag i-communicate na through laptop, baga naka-network na. Nandito din lahat, pati pagsiset ng ayun, sa communication, meter can be set to any Modbus slave ID between 1 and 247. Pwede rin natin iset yung baud rate. Ayun, yung baud rate 19.20. Meter supports communication at 4,800, 9,600, 19,200, and 38,400 baud rate. Kaya niyan, meter supports communication. Then sa parity bit, even and odd, and then the non-parities.
Kasama rin to sa setup sa communication. So sa time and date, real-time clock meter is set to, siguro tong metro nito galing from India, kaya Indian Standard Time prior to dispatch from the factory. Pwede natin to baguhin through that up and down arrow. Mababago natin yung date and hour. So real time yung ano niya. Saka alam ko kahit mamatay yung supply nito, tapos pagka binalik mo, umano pa rin, nandun pa rin, tama pa rin yung oras niya. Then ayan, didiin na natin yung yung dalawang button kung isa-save natin yung binago natin mga parameters. Then i-okay mo lang para sa yes, ibig sabihin okay na, nabago mo na yung lahat ng mga parameters. Ito, naka kilowatt hour ngayon to, sample naka kilowatt hour. Kapag i-clear mo, ayan, okay, press and hold okay key to enter to clear the menu. Kung gusto mo lang siya i-clear. Then ayun, password for clear function is same as that for setup. Meter allows clearing of below parameters: energy, demand, minimum, maximum, and maximum demand. Mababago yan, ma-reset, maki-clear lahat ng mga data. And then select the parameter to clear and then press OK, then done. Press and hold OK key to exit the clear menu. Ganun lang yung pag-setup nitong metering ng Schneider. So ito na yung front panel niya. Sample to, ayan. Meter allows to use user to lock any display page. Meter returns to lock page if no keys are pressed for 4 minutes. Okay, pwede niyang automatic yan dyan. Pagkadininan yung dalawa, yan, pwede mo siyang i-lock. Navigate to the desired page and press and hold up OK keys to lock that page. Lang, maraming salamat sa inyo sa panonood. Kung nagustuhan nyo rin tong video na to, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Have a good day. Thank you.